Magandang araw, Malacanang Press Corps. Buong puwersa ang pamahalaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbabantay at pag-agapay sa mga kababayan nating naaapektuhan sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Noong Martes, March 24, idineklara ni Pangulong Marcos Jr. ang State of National Energy Emergency upang mapangalagaan ang pambansang interes, tiyakin ang katatagan ng supply ng langis, at magpatuloy ang paghahatid ng mahalagang serbisyo. Layunin din itong unahin ang kapakanan ng taumbayan, lalong-lalo na ang higit na nangangailangan. Gayon din ang maibsan ang epekto ng kaguluhan sa Middle East. Nilagdaan din ni Pangulong Marcos Jr. ang Republic Act 12316 noong Miyerkules, March 25, na nagbibigay ng kapangyarihan sa pamahalaan na suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo. Hindi dito nagtatapos ang mga hakbang ng Pangulo upang hindi maramdaman ng taumbayan ang epekto ng kaguluhan sa Middle East. Una sa listahan ay ang kapakanan ng mga Pilipinong naiipit sa ibayong dagat. Sa katunayan, mahigit sa 2,000 overseas Filipino workers na ang ligtas na nakauwi sa Pilipinas, samantalang mahigit 16,000 naman ang natulungan sa pagkain, tirahan at iba pang pangangailangan. On top of the situation din ang pamahalaan pagdating sa supply ng langis. Kahapon, March 26, Huwebes, inulinsad or inanunsyo na rin ni Pangulong Marcos Jr. ang matagumpay na drilling at testing ng Camago 3 well na likas na pinagkukunan ng enerhiya na magpoprotekta sa bawat Pilipino mula sa tumataas na presyo ng langis. Nagpatupad din ang pamahalaan ng libreng sakay at diskwento sa LRT at MRT, tulong pinansyal sa mga tsuper, discount sa toll at bayarin sa eroplano, murang bigas at pagpapalawak ng kadiwa stores, at fuel and fertilizer subsidies para sa mga magsasaka at mangingisda. Sapat din ang supply ng pataba at pagkain habang makakatanggap din ng libreng bigas ang mga lokal na pamahalaan at mahigpit namang binabantayan ng gobyerno ang hoarding at overpricing. Muli, ang panawagan ng pamahalaan sa taumbayan, walang dahilan upang magpanik dahil may ginagawa ang pamahalaan at mahigpit na nakatutok at nakabantay sa sitwasyon. Isang magandang balita para sa mga Pilipino. Malugod na ibinahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang video message ang matagumpay na drilling at testing sa Camago 3 well sa Malampaya gas field. Kaya nitong mag-produce ng aabot sa 60 million standard cubic feet of gas kada araw. Isa itong mahalagang kaganapan para sa ating bansa dahil mapapatatag nito ang ating energy supply. Mayroon na tayong dagdag na papagkukunan ng indigenous fuel na magpapailaw sa ating mga tahanan at negosyo. Ang natural gas na makukuha sa Camago 3 wells ay inaasahang magpapababa sa ating electricity cost. Base sa estima, pumapatak na nasa 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour ang gas mula sa Malampaya, malayo sa 10 pesos and 30 centavos na halaga ng imported liquefied natural gas. Bawat piso matitipid dito ay malaking tulong sa budget ng bawat pamilyang Pilipino. Ayon sa Pangulo, inaasahang mapapahaba ng Camago 3 wells ng 6 na taon ang buhay ng Malampaya gas field. Sa tulong ng bagong tuklas na indigenous gas source, magiging mas stable ang ating supply ng kuryente, magiging mas mura ang elektrisidad, at higit sa lahat ay buong Pilipinas ang makikinabang dito. Dagdag pa ng Pangulo, kasalukuyan ng naglalatag ng mga bagong pipelines sa Malampaya. Taong 2000 sa simula nung huli itong ginawa. Makakaasa ang sambayan ng Pilipino na patuloy ang mga hakbang ng gobyerno upang palakasin pa ang energy infrastructure ng bansa. My fellow Filipinos, today I am proud to announce another step forward in our mission to secure affordable, reliable energy for every Filipino. The Camago 3 well has been successfully drilled and tested, producing up to 60 million standard cubic feet of gas per day. It is the second major milestone under our $893 million Malampaya Phase 4 campaign.
Camago 3 holds an estimated 2.5 times more recoverable gas than the Malampaya East 1 discovery. Malampaya gas costs us roughly 4 pesos and 80 centavos per kilowatt hour. Imported LNG costs 10 pesos and 30 centavos, more than double. Every unit of power we generate from Malampaya instead of imported fuel is money saved by households, by small businesses, by every Filipino that pays an electric bill. This is indigenous energy. It is ours. This is our future. And it is how we protect every Filipino from the burden of rising global fuel prices. Maraming salamat. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Tristan Odalo, Newswatch Plus. Hi, good afternoon, Yusek. During the Senate hearing yesterday on the impact on the Middle East crisis, Senator Bam Aquino questioned government officials on why did the government stop short of calling for a state of emergency. Kasi sabi niya po, yung national energy emergency ay hindi naman po pwede mag-price freeze. Hindi tayo makakapag-price freeze dito hanggang monitoring lang. So he wants to know the wisdom of why the government decided to choose national energy emergency rather than a state of emergency. Hindi po nating sinabing hindi magpa-price freeze. Ang sabi po natin, aaralin po ito. At ito po ay babalansihin at kung ano ang nararapat para po hindi lang isang sektor ang maaapektuhan. Balanse para sa oil industries, balanse para sa taong bayan. So hindi po natin sinasabing hindi magpa-price freeze, pero ito po ay inaaral. So masasabi pa rin po nating may ngipin pa rin yung pamahalaan pagdating dito sa national energy emergency. Opo, at maaari pong magsagawa ang ating pamahalaan ng kanilang katungkulan at nang hindi lalabag sa batas. Ma-unlock natin ang mga funds na dapat natin magamit nang naaayon din sa batas. In another topic lang po, si President Marcos sa isang interview pa rin po sa Bloomberg, sinabi niya he's fearing that a former ally could undo his legacy and the gains of his administration. Maybe where is this fear coming from? And ano-ano pong gain or legacy ng administration na posibleng ma-overturn in the event na bumaba na ang Pangulo sa pwesto? Unang-una po, ang masasabi natin, ang Pangulo po ang nagpauna na makapagpaimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Hindi po biro sa isang Pangulo sa panahon ng kanyang administrasyon ang hahamon na imbestigahan ang lahat, pati na ang kanyang administrasyon at maaaring kanyang mga kaalyado para maipakita sa tao na hindi dapat inaabuso ang pondo ng bayan. Isa lamang ito sa maaari natin masabi na magandang ginawa ng Pangulo. Hindi na ito malilimutan ng mga kababayan natin. At ang mga proyekto, nakita po natin, katulad po ngayon, ang mabilis na paggalaw, pagkilos ng Pangulo sa panahon ng nangyayaring krisis dito sa Middle East. Ito po ang masasayang kung ang pipili nating leader ay hindi maipagpapatuloy itong naging mga gawain ng Pangulo. So nakakahinayang po talaga dahil baka mamayagpag muli ang mga hindi dapat na mamayagpag at makalimutan papanagutin ang dapat na managot. Sunod po na katanungan, Mads Moratillo, Net 25. Hi, ma'am. Ma'am, sabi po ng Pangulo nung nakaraan na magkakaroon ng tupad program ang gobyerno para dun sa mga driver, yung mga nasa transport sector na naapektuhan po nitong oil crisis. Ano po yung magiging latag dito ng gobyerno? Paano po? Sa ngayon po ay fina-finalize pa lang po ito. Sa ating pong pinarating, nagkaroon na po ng meeting kahapon at magmi-meeting pa po muli kung ano po ang dapat na guidelines at kung paano po ito maipapatupad. So, ngayon po ongoing po ang deliberations patungkol po dito. Ma'am, magkakaroon po ba ng panibagong pagpapalit sa leadership ng ibang department? Hindi pa po na ipapaabot sa atin kung meron sa ngayon. So far, tiwala pa naman ng Pangulo sa lahat ng head ng departments. Opo. Thank you po. Salamat po. Sunod na katanungan, Ann Soberano, Bombo Radio. Good afternoon po, Yusek.
Sa dami po ng issue ngayon, Yusek, na kinakaharap ng ating bansa sa ekonomiya, fuel crisis, politika, ano po ang top priority ngayon ng Malacanang? At kung meron po, ano po ang hindi muna tututukan? Sa Pangulo po, sa paningin ng Pangulo at ng administrasyon na ito, lahat po ng issue ay dapat tutukan. Pero siyempre po, ang inuuna sa ngayon ay kung paano po natin maiibsan ang impact ng nangyayari po sa Middle East. Pero lahat po ng issue na nakalatag, hindi po ito pwedeng tulugan. Hindi pwede natin sabihin, pabayaan muna natin itong issue na to at ito muna po. Lahat po ng issue na nakalatag dito ay dapat tinututukan. Ang follow-up. Sa lahat po din nangyayari, anong isang bagay na maaring pwedeng igarantiya ng gobyerno sa publiko ngayon? Specific po, ma'am. Garantiya sa lahat ng bagay? Opo, opo. Sa mga nangyayari ngayon, ma'am, Okay. ano pong pwedeng ibigay ninyong garantiya sa ating mga kababayan? Kitang-kita po natin kung paano magtrabaho ang Pangulo. Hindi nagbabakasyon kung hindi nagtatrabaho. Ang garantiya po ng Pangulo, ang presence po niya, ang mga utos po niya, ang mga polisiya na inilalatag po sa taong bayan. Nakikita po natin. Siya na nga rin po, uulitin po natin, garantiya na ang pondo ng bayan ay gagamitin sa tama para sa taong bayan, para sa proyekto ng gobyerno. Salamat, Yusek. Salamat po. Sunod na katanungan, Rafi Ayeng, Daily Tribune. Ma'am, good afternoon. Despite the apparent interventions ng gobyerno, hindi pa rin naman natin maiiwasan yung mga detractors na nagsasabing baka yung ayuda na pinamimigay ay madaan sa pagbubulsa ng o sa korupsyon. Ano po ang masasabi ng palasyo dito? Yan naman po ay puro haka-haka, puro pang-iintriga. Kung meron silang nais na malaman at meron silang duda, di sila na po mismo ang mag-imbestiga. Sa ngayon po, hindi po iniisip ng Pangulo yung mga ganyang klase ng intriga. Hindi panahon ngayon ng pang-iintriga. Kailangan po natin ng pagtutulungan. Hindi po natin kailangan ng paninira, kung hindi pag-uunawaan. On another topic, a business organization said possible po ang work from home setup ngayon para makatipid lalo na yung mga private sector. Ano po ang maimumungkahi ng palasyo dito? Kung yan po ang magiging panukala ng mga private business companies, makakatulong pong malaki yan. Pero siyempre po, hindi naman po didiktahan ng Pangulo ang mga pribadong kumpanya kung nakikita po nila na ito'y makakabuti sa ating bayan, para sa interes ng ating mga kababayan, para makatipid din po sa fuel o sa produktong petrolyo, maganda po yung suggestion. Sunod po na tanong, Mads Maratillo, Net25. Hi ma'am, related lang po dun sa tanong ni Rafi about the workers. Yung PUCP, nagkaroon sila ng panawagan ma'am na sana magkaroon ng 5,000 ayuda rin para sa mga minimum wage earner. Possible po ba to? Katulad ng sinabi natin kahapon, lahat po ng suggestion ay aaralin. Nothing is off the table. Pero kailangan po natin unahin ang dapat na mauna na bigyan ng ayuda. Nauna na po natin binigyan ng transport sector. Yan po ang utos ng Pangulong Marcos Jr. At inuuna rin po natin ang mga maaaring ibigay na tulong sa lahat ng kababayan. Hindi po ito namimili. Yung 50% discount sa MRT, LRT, libreng sakay. So lahat po na maaaring ibigay na naaayon din sa batas at kakayanin ng budget ng Pangulo ay rather ng gobyerno, ibibigay po yan. Ma'am, can we get the reaction of the palace boss? Yung Philippines daw po, yung kauna-unahang bansa na nag-declare ng national energy emergency. And also, can we get the reaction of the palace on the looming rotational brownouts and declining electricity supply? Bukod sa mataas na presyo ng langis, tag-init na rin po kasi at may mga ginagawa na po ba yung gobyerno para sa nagbabatang krisis, hindi lang sa langis kundi sa kuryente? Yung unang tanong, ano yung unang tanong? Yung Pilipinas yung first. Okay. So kung tayo po ang kauna-unahang nag-declare ng state of energy emergency, yan lamang po ay nagpapatunay na ang pamahalaang ito ay hindi po nagbabagal sa kanilang pagkilos. Ibig sabihin po, itong energy emergency na inihayag ng Pangulo ay para po maibsan, para po mapigil na magkaroon ng krisis dito sa ating bansa. So inuuna na po natin lahat bago pa man tayo humantong sa hindi magandang sitwasyon sa ating bansa. Dulot nitong
krisis sa Middle East. At doon sa, okay? Yung sa crisis sa kuryente, ma'am. Yes, oo. Kaninang umaga po ay nakausap po mismo natin sa Secretary Sharon Garin at ito po ang kanya naging pahayag. And I quote, "We issued department guidelines to allow electricity from cheaper fuel, generate more sources like coal and renewable energy. ERC has now suspended the electricity market so we can have more coal, renewable energy, and even Malampaya generated power. We are assisting renewable energy developers to complete their projects ahead of schedule. Around 500 megawatts na done na, according to Secretary Garin. Another 500 we're working in progress pa. All that and more para mabawasan ang posibleng itaas ng presyo. As to islands, we're planning to get diesel for Napocor. Hopefully, it will be cheaper but lower grade oil para iwasan ang blackout sa mga isla. Siyempre po, mas maganda rin po ang mga solar companies ay makakomply sa kanilang mga obligasyon para makatulong din po. Salamat po. Sunod po na katanungan, Maricel Halili, TV5. Good afternoon, Yusek. Yusek, sabi ng Iran, there won't be a negotiation for now. So mukhang malabo pa kung kailan matatapos yung gulo. Having said this, gaano po kalalim ang resources ng Pilipinas? And if, well, the government has mentioned na naghahanap tayo ng alternative sources. But in any case, na hindi matuloy yung agreement, ano po yung contingency plan? Siyempre, unang-una, magdasal tayo na magkaroon na ng agreement sila at magkaroon ng pagkakasundo. Kapag hindi po kasi agad nagkasundo at hindi natapos itong sigalot sa Middle East, malaki po talaga itong magiging epekto. Pero muli, tinanong natin dyan si Secretary Sharon Garin at ito ang kanyang sinabi. And I quote, "We are stocking up and now in dialogue with other countries like India, Argentina, Canada, and other countries that do not rely on Middle East for their petroleum." End of quote. Pero of course, nandyan pa rin yung fear na baka maapektuhan yung supply natin. So to calm the people, how far are we from energy lockdown? Kasi nabibring up din yung mga historical happenings back in 1970s when there were shortage na nagkaroon ng fuel rationing, nagkaroon ng carless days. How far are we from that? And what's the worst case scenario that the government is now preparing? Sa ngayon, sa ngayon, ito po talaga yung pinaghahandaan ng Pangulo, pinaghahandaan ng administrasyon. Kaya ayaw po nating mapunta doon sa worst case scenario. So kaya nga ngayon po, sa pagtutulungan na rin po ng lahat ng ahensya ng gobyerno, especially DOE and DFA, na naghahanap po talaga tayo ng sources para po yung supply ng petrolyo ay hindi mahinto at magtuloy-tuloy po para po sa ating mga kababayan. So you don't see energy lockdown anytime soon? Malayo pa yon. Sa ngayon po, as we speak, wala po tayong nakikita. As we speak. Thank you, Yusek. Salamat po. Ana Bajo, GMA News Online. Afternoon, ma'am. Ma'am, Bayan President Renato Reyes has questioned if the president is exempted from the anti-EPAL policy during cash assistance distribution kasi sa isang payout po sa Quezon City, meron pong tarpaulin at ang nakalagay ay ang nakalagay dun sa tarpaulin ay serbisyo at tulong mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinagbabawal daw po ito under GAA. Unang-una mga sa ating mga kababayan. Nung nakita po ni Pangulo Marcos Jr. isang tarpaulin na meron siyang larawan, yun po ay iniutos niyang tanggalin ang kanyang larawan. Kaya wala na po kayo. Binigyan niya po ito, kinall out niya po ang DSWD. Meron po kasi nangyayari, kapag ka po hindi nakikita ang Pangulo at karamihan ay halimbawa ay nasa meeting lamang siya sa Malacanang, kapag hindi nakikita sa labas, ang sasabihin ng iba, nasaan ang Pangulo? Kapag naman nakikitang madalas at nakikita
na gumaganap sa kanyang mga programa, ang sasabihin ng iba, namumuliti ka. At ngayon, marami nagsasabi, walang ginagawa ang Pangulo. Pero ngayon, ipinapaalam sa taong bayan kung ano ang proyekto ng Pangulo. Ang sasabihin naman nila, paepal. So di natin alam ano ba ang nais ng mga taong ito. So muli, ayaw ng Pangulo ng paepal. Pero ma'am, meron din po kaya tayong reminder sa mga LGUs kasi si President din naman po yung nag-push nito nung pinirmahan niya yung GAA last Mm. time na yun nga, anti-EPAL policy. Yes, Meron na lang pong reminder. alam nila. Ngayon po, nadidinig nila. Bawal ang epal. Thank you, ma'am. Salamat po. Ivy Reyes Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon. DSWD Secretary Rex Gatchalian said in one coverage that they're under the understanding that the president is not covered by the anti-EPAL provision in the GAA. Your Mm. comment po. Okay. Tinanong ko na rin po dyan si Secretary Rex. At ito po yung sabi niya. DSWD thought the president was exempted. But when our attention was called, we addressed it immediately. So alam niya po. Okay na So, po? hindi po siya exempted. Confirming po. Hindi po siya exempted. Pero tandaan po natin na dapat din pong malaman ng taong bayan bilang presidente na ito ang kanyang proyekto. Para malaman ng taong bayan, assurance na ang Pangulo ay nandito para sa ating lahat. Yusek, follow-up na lang po on the messaging of the palace. The admin already declared the country under a national energy emergency. Sinabi din po ng Pangulo na mahirap talaga o out of the government's control yung pagtaas ng presyo ng petrolyo. But Malacanang isn't calling it a crisis. So may crisis po ba o wala para sa palasyo? Maliwanag po ang sinabi ng Pangulo sa kanyang mensahe. Sabi niya po, uulitin po natin, malinaw ang salitang ginamit natin, energy emergency. Hindi ito emergency ng pangkalahatan. So, ang sabi rin po niya na there's nothing to be panic about. Gumagawa po ng trabaho ang gobyerno, ang Pangulo. Ang pagsasagawa po ng Executive 110 ay para po hindi tayo makarating sa tinatawag na krisis. Kaya po hanggang ngayon, patuloy na nagtatrabaho ang lahat ng parte ng gobyerno para po ang lahat ng maaaring ibigay na tulong, maaaring ibigay na proyekto para maibsan ang impact nitong krisis sa Middle East ay gagawin po. Basta po ito'y naaayon din sa batas. Salamat po. Huli pong katanungan, Julie Bay sa 1PH. Yusek, sinabi po ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na tataas yung presyo ng ilang produkto sa ilang supermarkets. Included daw po yung noodles, canned goods at saka tubig. Ano po yung susunod na hakbang ng palasyo? Kasi recently sinabi nga ng Pangulo yung assurance po na hindi tataas or hindi magtataas ng presyo yung mga supermarkets and manufacturers. Opo, kinausap din po natin kanina lamang po si Secretary Chris Roque ng DTI. At ayon po sa kanya, siya na po ang bibigay sa inyo ng mensahe patungkol dyan. Pero makikipag-usap daw po ba si Secretary Roque sa mga manufacturers tungkol dito? Si Secretary Chris Roque na po ang inyong tanungin dahil yan po ang ibinigay niya sa akin na mensahe na siya na lamang po ang magbibigay ng mensahe patungkol po dito. Pero meron po siyang mensahe. So, just ask Secretary Chris Roque. Marami pong salamat. Huli pong huling katanungan, Yusek. Maraming salamat. At bago po tayo magtapos, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Administrasyon, patuloy ang trabaho para sa mamamayang Pilipino. Excuse me. Naging abala ang nagdaang linggo para kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa kaliwat ka ng kaganapan na kanyang personal na dinaluhan. Lunes, March 23, ay sinalubong ng Pangulo sa Villamor Air Base ang ika-4 na chartered flight na may sakay na 343 Filipinos mula sa Middle East. Sa kabila ng kaguluhan sa gitnang silangan, patuloy ang pamahalaan sa paggawa ng hakbang upang ligtas na makauwi ang ating mga kababayan sa kanilang mga pamilya. Ang nais ng Pangulo, walang Pilipinong maiiwan sa gitna ng kaguluhan. Matapos salubungin ang ating mga kapwa Pilipino sa kanilang pagbabalik bansa, tumungo naman si Pangulong Marcos Jr. sa Camarines Sur
upang personal na inspeksyonin ang vegetable and fruit processing facility at mega cold storage facility sa bayan ng Pili. Sa tulong ng makabagong makinarya at teknolohiya, pinapatatag ng mga nasabing pasilidad ang ating food supply at ginagawang stable ang presyo sa merkado. Layunin din ng dalawang modern facilities na pababain ang post-harvest losses ng ating mga magsasaka upang lumaki pa ang kanilang kita. Sariwang pagkain, mababang presyo ng bilihin at mas maunlad na sektor ng agrikultura. Iyan ang hatid ng mga makabagong pasilidad sa taumbayan. Martes, March 24, ay inanunsyo ni Pangulong Marcos Jr. ang pamimigay ng fuel subsidy para sa transportation sector. Tumungo ang Pangulo sa Parañaque Integrated Terminal Exchange upang alamin ang kalagayan ng transport workers and commuters sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Batid ng pamahalaan ng mga pagsubok na hinaharap ng bawat Pilipino. Kaya mahigit 245,000 drivers at operators ng mahigit 1.18 million PUVs ang benepisyaryo ng fuel subsidy. Kasama dito ang mga drivers ng pampublikong jeep, bus, taxi, UV Express, PhilCab at TNVS. Sa mga susunod na araw ay mababahaginan din ang ating tricycle drivers at delivery riders. Maliban sa fuel subsidy ay mamimigay din ng cash assistance ang DSWD sa transport workers upang pagaanin ang pasaning dulot na mataas na presyo ng langis. Miyerkules, March 25, hinirang ni Pangulong Marcos Jr. sa isang presidential send-off ang 290 members na doctors to the various program. Ang batch 43 na nasabing programa ang pinakamalaking pangkat ng mga profesional na manggagamot na ipapadala sa mga pinakamalayo at liblib na lugar sa Pilipinas. Ang kanilang layunin, maghatid ng quality and compassionate healthcare sa ating mga kababayan para walang Pilipino ang maiiwan pagdating sa kalusugan. Kahapon, March 26, pinangunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang inspeksyon ng Ambatali Warehouse and Drying Pavement sa Ramon Isabela. Sa tulong ng mga makabagong makinarya, kaya ng pasilidad na mag-imbak ng hanggang 14,000 kaban ng palay, habang nasa 3,600 kabans naman ang capacity ng drying facility nito. Hindi na kailangan pang magtiyaga ng ating mga magsasaka sa pagbibilad ng palay sa mga kalsada. Tumungo rin ang Pangulo sa Onion Cold Storage Facility sa parehong lugar upang inspeksyonin ang mga pasilidad nito. Makakatulong ang storage facility upang maiwasan ang pagkabulok ng mga bagong aning sibuyas para tiyakin ang dagdag na kita ng ating mga magsasaka mula sa Isabela at Nueva Vizcaya. Matapos ang kanyang pagbisita sa mga agricultural facilities sa Isabela, tumungo naman ang Pangulo sa Kabatuan Super Health Center upang kamustahin ang mga nakadestinong health workers doon, pati ang mga pasyenteng kanilang inaalagaan. Maliban dito, dinaluhan din ni Pangulong Marcos Jr. ang turnover ng 2 patient transport vehicles ng PCSO sa pangunguna ni General Manager Mel Robles na handog sa lokal na pamahalaan ng Isabela. Tutok sa trabaho, tuloy-tuloy lang ang serbisyo. Ito ang nais ni Pangulong Marcos Jr. na gawing prioridad ng gobyerno para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Welcome po namin kayo sa ngalan ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Pilin po ng Pangulo natin na bigyan kayo ng proteksyon at yung kapakanan po sinasaalang-alang natin. Thank you so much, President, sa nabilis na action, especially sa aming mga OFW na gustong umuwi, lalo na sa sitwasyon namin sa gera. Yung mga irrigation system na bago na ginawa namin solar para wala nang ibinabayad sa krudo. Para naman mas maganda ang kikitain ng ating mga magsasaka. Ang laki po ng naitulong nito, ang laking pagbabago para sa aming mga magsasaka. Kasi unang-una po nabawasan yung pagbabayad namin sa patubig. Ngayon, itong tinignan natin ang cold storage. At kaya namin gawin, siyempre ibibigay natin at gagawin
natin para sa ating mga magsasaka. Mabuhay po kayo. Nandito ko para tiyakin na yung aming ginagawa na fuel subsidy ay maayos kasi mag-start tayo today. We are now providing 10,000 subsidy for each bus unit. Maraming salamat po kasi patuloy niyo po kami tinutulungan at tinitingnan po yung lahat ng problema na meron kami sa sektor ng transportasyon. Dahil nasara nga yung tinatawag na Straits of Hormuz at hindi makadaan ang mga barko na nagdadala ng langis, lalo-lalo na dito sa Asia, ay nagtaasan ang presyo ng petrolyo. Nagpatupad tayo ng mga ilang inisyatibo upang matulungan ang ating mga kababayan. Nagbigay tayo ng libreng sakay. Meron tayong 50% na discount sa LRT 2 at MRT 3. Binawasan na rin ng CAAP ang terminal at aeronautical fee para maging mas mura ang pamasahe sa eroplano. Namamahagi tayo ng cash assistance. Nagbigay din tayo ng toll discount para sa mga jeepney, para sa mga bus at para sa mga truck. Pinalawak natin ang 20 peso rice program sa 627 centers. Patuloy din ang ating ibinibigay ang fuel at fertilizer subsidies para sa magsasaka at para sa mga mangingisda. At sumagot na ang ating mga manufacturer na hindi sila magtataas ng presyo ng pangunahing bilihin. Maraming komunidad pa rin ang umaasa sa iisang doktor sa kabila ng dami ng taong nangangailangan ng serbisyo medikal. Dahil dito, sinabi ko sa DOH, tiyakin na makakapagpadala tayo ng mga doktor sa lahat ng munisipalidad, lalo na sa mga lugar na hindi madaling abutin at kulang ang serbisyo medikal. For every Filipino, the goal is not just relief, but a health system that continues to serve them in the years to come. Ang pangunahing pong rason kung bakit magpapatayo tayo ng onion cold storage ay para hindi po magkaroon ng losses. Mas nabigyan kami ng atensyon ngayon, mas dinidinig kami ng gobyerno sa mga hinaing natin. Galing ako sa mga kapatid hospital at nakikita ko din ng mga kababayan natin na nagpupito na nakapagkaluhan na ang sakit. So na ako bilang doktor na naramdaman ko na sakit nila. Sana sa kanilang bayan pa lang ay natutugunan na yung kailangan nilang pagkaluhan. Ang inyo pong initiative ay malaking tulong upang mapabuti ang kalagayan ng kalusugan ng ating kababayan. Asahan niyo po na patuloy namin natampanan ng aming tulong sa pagbibigay ng dekalidad na serbisyong pangkalusugan para po sa inyo. Ang mga nakikita niyong trabaho ng Pangulo ay hindi self-promotion, kung hindi information. At yan po ang recap o highlights ng mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.